Hello, hello. Kala mag-share lang ako ng live, ha? Namimiss nyo na ba yung mouthpiece ng China? Hello, hello, Hernan. Hi, Mandy. Hello, hello. Hello, Hanelet. Hi. Hello, Edsel. Ni hao. Ni hao na manok. Ayun. Hi, nako, grabe. Ang daming kaganapan. Start tayo sa pubes ni. Ay, kadiri ang pubes ni ano. Kumakain pa naman ako. Si ano, si Attorney Vince, nag-post siya sa Facebook. Kasi ba may pagka ano yun, may pagka-vain yun si Attorney Vince. Nag-post siya sa Twitter, sa X, formerly Twitter. Nag-post siya, tapos yung wala ka po sa TikTok. Dito muna ako sa Facebook. Dito muna ako sa Facebook kasi ano, tawag dito, hindi maka-join si Sas sa TikTok. Ayun. Hello, Fer. Hello, Julius. Buhay pa pala. Sinong buhay pa bala? Ako? Pinapanalangin mo na akong mamatay? Ang harsh mo naman. Hello, JV. Writer kasi ako about politics, sabi ni Fer. Hindi si Vice. Hindi, si Vince. Si Vince Tanyada. Nag-take siya ng picture, tapos kitang-kita yung karog niya. Ano yung karog? Yung area ng karog. Ganon, tapos kitang-kita talaga yung pubes niya kasi talaga nagwawala. Parang, hello, Attorney Vince, hindi namin kailangan makita yan. Ano ba? Ayun. Diba, sobrang parang, ano nito? Ano iniisip nito? Bakit iniisip na body positivity yun pagka nagpapakita ka ng bulbul sa social media? Diba, parang, tago mo na lang. Hindi na ako interesado. Yun, may dahilan magpuyat. Karugmal-dumal. Tapos yung ano niya, yung caption niya, shameless. Sabi niya, tama ka rin naman doon, attorney. Shameless ka talaga. Shameless ka talaga. Para hindi ko alam kasi parang abogado siya eh. I don't think na proper sa abogado yung naglalabas ng bulbul sa sa social media, 'di ba? May side yung si Vince, kung awayin nga si Direk Daryl eh. Hindi ko magat sa kanya. Pinakinabangan niya ng bonggang-bongga si Direk Daryl eh. Dahil, di ba inaway si Direk Daryl. Pinakinabangan niya ng bonggang-bongga si Direk Daryl. Sinabayan niya yung Made in Malacanang, yung kasikatan ng Made in Malacanang. Gumawa siya ng katips. In one way or another, nag-benefit siya doon. Ay, so parang, sige, kung ginamit mo, edi kung publicly ginamit mo para kumita ka, ganyan-ganyan. So, kumita ka eh, di ba? Kumita ka doon sa ginawa mo eh. Bakit hindi pagka sa likod ng camera, bakit hindi sa likod ng camera, hindi niya, mo yung magpasalamat siya, yung be thankful. Kasi, after all, kumita ka kay Daryl Yap eh.
kumita yung pelikula mo because nakasabay ka sa hype ng Made in Malacanang. Ganon. Pero, alam mo yun, yung parang nanggamit na nga, siya pa yung mayabang. Yun yung problem dun. Paano? Sabi ni ano, yun na si Sas. Teka, paano ba to? Teka, Sas. Hala! Bakit wala ka sa ano? Allow viewers to request. Hindi ka maka-request, Sas? Wala ka rin sa ano? Wala ka rin sa... so kailangan ko talagang i-fix yung StreamYard ko, no? Para makaakyat ka. Wala ka dun sa choices na ano na pwedeng i-invite Dito sa baba, meron dyan yung parang ano, yung icon na request. Yung parang dalawang tao, yung isa nasa box, tas yung isa na tao na malaki. Ayun. Wala ka sa option na pwedeng, ito. Sorry. Ayan. Ini-invite kita. Tinatry ko kung papasok. Ayan na. Hello? May i-try natin audio. Marinig. Parang wala audio. Marinig naman. Ano ba yan? Narinig mo ako? Hindi masyado. Ang ina ng audio mo. Oo. Ay, ayan. Wala kang sound. Ha? Narinig mo ako? As in ano, sobrang hina. Sobrang hina. Oo nga, ang hina Bakit ang hina? Naririnig niyo si Sas, guys? Ako hindi ko siya naririnig. Ang hina Ano ba yan? Ayun si Direk Daryl. Hi, Direk. Ang hina. Wala kang audio. Dinig po. Malakas naman po. Bakit sa akin wala? Ba't ganun? Naririnig ko. Teka. Invite natin ulit. Ang hina. Naririnig naman. Naririnig ka raw ng lahat. Ako lang ang hindi nakakarinig. Bakit ganun? At bakit wala ka na naman sa listahan? Naka-earphones ako. Dinig ko naman siya. Join ka na din, Direk Daryl. Ayan, tingnan natin kung di siya busy. Ayan. Dinig naman. Si Sas, yung kanina nung umakyat siya, hindi ko siya naririnig. Ba't kaya? Nakasagad naman yung volume ko. Invite ko ulit. Sas, paramdam ka na ulit. Yap, dinig ko kayo pare. So, ako lang pala yun. Ako lang pala. Anyway, yun nga. So, nag-post siya. Labas yung... Di pa niya tinodo. Dapat nilabas niya yung titi niya. Diyos me. Ang hindi ko magets, although yung mga bagets kasi, ganyan yung ano nila, yung parang body positivity, eme, ganyan. Marami silang mga ganong kembot. Yung body positivity, syempre parang, yun yung pag-perceive mo sa katawan mo di ba? Na hindi ka ma-insecure, na ganun. Of course,
trip mo, meron kang buhok-buhok dyan sa area na yan, edi go, kung gusto mo na, di ba, you just be comfortable. Ang hindi ko mag-gets, bakit mo kailangan ipagduldulan sa iba? Di ba? Ikaw naman ang may relasyon sa katawan mo. Bakit kailangan mong pagduldulan? Di kung very positive ka sa katawan mo, ba't mo kailangan iduldul yung bulbul mo sa amin? Di ba? Di ko gets. Sobrang di ko gets. Ayun. Hintayin natin yung yung mouthpiece ng China. Kung ano ba naman tong Facebook? Bakit hindi naririnig yung body positivity? Halos nakita ko na yung freckles. Baka maakit ka daw. O, hindi yan di ba, call it as it is. Gusto mo lumandi. Hindi siya body positivity or whatsoever. May iba kang agenda. Di ba? Bakit mo kailangan tawaging body positivity? Kaya kung ang gusto mo, lumandi at gusto mo makabuking, yung dinidikitan pa kasi nila na kunwari ng virtue pero alam mo naman na, di ba? Meron lang intention. Nakatutusan, wala namang masama sa akin. Yun lang yung pretentiousness lang na magmomoral-moral ka pa. Di ba parang may paganon-ganon din siya. Ayun. Hello, Darwin. Ano nakain mo? Dinner ko. Anong topic? Bakit may bulbul? Bulbul ni Vince, ni Vince Tanyada, pinost niya. Diyos me. Tapos sabi niya, shameless at 49. May pa ganun-ganun pa si Uncle. Oo, shameless ka talaga. Wala ka talagang hiya. Diba? Ayun. Kulang sa booking. Ayun lang. Daming ebas, daming Gusto mo lumande, nagpapapansin ka. You're telling the world na, diba, meron kang agenda. Pero yung parang body positivity, hindi ako hindi ako convinced na you're doing that for body positivity. If you're doing that for body positivity, that's your relationship with your body. O, di kung masaya ka sa katawan mo, ba't kailangan mo iduldul yung bulbul mo sa amin? 'Di ba? Masayang mataba ka, di masaya ka mataba ka, 'di ba? Ano dinner mo? Menudo. Menudo na malapit ng mag-isang linggo sa ref. Ang saba na nasaging ay asin. Ba't di nakasama si Carding sa photo? I don't know. Ayun. Anyway, yun na nga. Tapos, ano pa ba yung mga balita today? So, aside from the karug ni tagal naman nung ng China. Hindi siya lumalabas sa Aba, multi-award director daw. Makalimutan na lang ni record duet sila. Ang tawag dito, pag-usapan natin yung yung bago tayo dun sa price ceiling ng bigas. Bago natin pag-usapan yon. Pag-usapan natin yung sa confidential fund ni Inday Sara. Although, nung isang gabi, tinapik ko na yun sa live ko sa TikTok. Pero of course, syempre, hindi siya mamatay-matay. We are trying to make it appear na nung dinideliberate yung committee hearing, yung Committee on Appropriation, nung i-deliberate na yung budget ng OVP, nag-decide yung committee na i-close na ang inquiry and close na. So, per request ni Sara, kung ano yung hinihingi niya, okay sila doon. Ganon. Siyempre, tumanggi yung ayaw ng Makabayan Block and ganyan. Ang nakakabwisit lang kasi, the way they presented it in the news, as if parang inape
si Makabayan Black, ang pangalan nito, si Franz Castro at si Raul Manuel. Na parang ang aga naman ng smear campaign against VP Sara. Sir Nico, last year pa napapansin ko na parang talagang merong parang intention to really, yung merong while I noticed na yung mga anggulong news ay nag-tone down kay PBBM, kay Inday Sara hindi naman siya nawala. Ganon. Si CNN nga ang report niya hindi pinagsalita ang Makabayan Block. Ganon. Yun yung sabi. Na parang inapi talaga si Franz Castro at si Raul Manuel. But you have to understand that the committee is composed of different members. Okay? So, ang nag-decide doon na i-terminate na yung inquiry is the entire committee in which 21 voted na i-terminate na siya. Okay, hindi kayo agree. Pero ilan lang kayo 2, 3? O di, ibig sabihin, yung decision nyo doesn't matter. Kahit gusto nyong magtanong or whatsoever, it doesn't matter anymore. Natalo kayo ng numero yan naman ang labanan sa Congress Numbers talaga yan That's how democracy is exercised in such kind of situation. So ngayon, ang feeling ng ibang congressmen, Makabayan Black, wag kwenta yung sinasabi ninyo. 'Di ba? And sa totoo lang, tawag dito na ang sa akin doon, fault yun ng Makabayan Black. Bakit kayo hindi marespeto ng kapwa nyo kongresista? Kasi siguro asshole talaga kayong katrabaho, 'di ba? Siguro pangit talaga kayong katrabaho kaya ganyan. Ganun lang po kasimple yun. So ngayon, pinapalabas nila sa news na as if hindi pinagsalita. Hindi po talaga sila pinagsalita kasi natalo po sila sa botohan. Ganun po yun. Ganun lang kasimple yun. Hindi sila pinagsalita. Hindi sila pinagsalita. Pero yung karapatan nila na ihain yung reklamo nila, hindi naman yun nawala. Pwede ba naman sila mag-manifest? Pinayagan naman silang mag-manifest But the House was divided. Sino yung gustong mag-proceed sa inquiry? Sino yung ayaw? Natalo sila sa numbers. Tapos. 'Di ba? So, ngayon, if you're going, bakit hindi na yang magtanong? Bakit? Kasi nga siguro mga walang rumirespeto sa mga kongresista niyan. 'Di ba? Biruin mo kapwa nila kongresista. Hindi sila pinagbigyan, nasusuka sa mga katanungan nila to the extent that the chairman of the Committee on Appropriation called for the House to be divided. 'Di ba? Nung dinivide ang House, talo sila. Ayun. So, yung budget kasi at saka yung confidential fund, it is mainly driven by trust. So, hindi kasalanan ni Sara na yung mga kongresista would give her that much of a trust dun sa kanyang mga proposal. 'Di ba? Kung makapagsalita itong Makabayan Black, kala mo inapi na naman sila Tapos, bibigyan ka ng pagkakataon magtanong Raul Manuel, tapos saba ka ng saba dyan. Yung saba. Ang babaw, no? Yung parang pinagtatawanan natin siya dahil sa saba. Na ang ibig niyang sabihin ay Sabah, Malaysia. Pero kasi parang, di ba, pinapasweldo ka namin dyan, di ba? The least thing you can do is to interpolate intelligently. So, alam mo yon of course, yung mga tao, bad trip na nga sila sa existence mo dyan, sa Kongreso. Make the most out of it by asking intelligent questions. What they wanted to do is to make the committee hearing on appropriation to be an audit forum. Yun yung problem. It is not an audit forum. 'Di ba? Hindi yun yung parang hindi ito yung ang nire-raise nila na problem was that for 2022, walang confidential fund ang Office of the Vice President. Okay? Yun yung sinasabi nila. However, the Office of the Vice President was able to spend 125 million towards the last part of December 2022. So ngayon, ang sinasabi nila,
Ah, in December, 125 yung nagastos niya. So they want the vice president to explain kung saan niya ginastos yung 125 million noong December. At bakit siya nagkaroon ng confidential fund when in fact, yung 2022 budget doesn't include confidential fund for the vice president. Which is tama naman yun, totoo naman yun na wala. Kasi nga, yung 2022 budget, ang nag-deliberate pa noon, ang presidente pa, si PRRD. So basically, they were, at the time of deliberation, ang contemplation noon is, the budget is gonna be, half for Leni Robredo and half for the new vice president, which is Inday Sara, ganon. Ang hindi nila kasi kinukwento, kasi the budget was released by DBM November 28, 2022. Yung pera ibinaba ng DBM with the approval of the president. Okay? So ngayon, ang tingin ko dito, ang magandang question dito is the president's realignment of the budget allowed? 'Di ba? Kasi confidential fund yun, kanino ba nanggaling yung pera na yun? Kung yung pera na yun, I think, if it is something that is illegal, it is the first thing na ni-raise ng COA para i-rectify. Tapos na yung audit ng Office of the Vice President eh. Nagkaroon ba ng issue ang Vice President? Nagkaroon ba ng notice of disallowance at saka suspension? There were transactions that were flagged. At trabaho naman talaga ng COA yun na mag-flag ng mga transaction, especially if it is not sufficiently substantiated. Pero ang tanong, nag-issue ba ang COA ng notice of disallowance or suspension? Kasi if not, ibig sabihin, yung realignment na yun is allowed. 'Di ba? Bakit wala kang live sa TikTok? Kasi dito tayo magla-live kasi nga dapat mag-join si Sas pagkatapos. Nung umakyat siya, wala siyang audio sa akin. Pagkatapos nasa labas pa yata si Bakla. Parang nasa 7-Eleven pa yata siya. Or I don't know. Ayun. So yun, so ngayon, pinipilit ng mga galit kay Sara na mayroong irregularity. I mean, if there's an irregularity, on what basis? 'Di ba? Kung that's 125 million, kung hindi yun allowed na magkaroon si Sara ng confidential fund, bakit hindi siya finlag ng COA? Bakit ang finlag ng COA yung, di ba yung procurement niya ng real estate property amounting to 600,000 kineme? Di ba? Yun nga na-flag pagkatapos ito 125. O na-flag ba yun? So, those are my questions. Ngayon, ang problem is, yung Makabayan Block, wala naman silang interest to really clarify issues. At sa totoo lang, agree ako doon sa 21 congressmen na i-terminate yung inquiry doon sa kasi gagawin lang pulpito to nung mga nung Makabayan Block para doon sa nila Gagawin lang nila tong pulpito para doon sa mga kaputahan nila doon 'di ba? I mean, they're going to ask questions na hindi naman proper na i-ask sa appropriations committee, yung mga ganong EBAs, ganon. So basta irregularity is conclusive for them. Bahala kayo dyan. Well, there's really no findings of irregularity pa nga di ba? Kasi if it is allowed, which is I think allowed naman talaga yun. Ang alam ko talaga, pwede kang mag-request ng confidential fund sa presidente kahit wala siya sa budget mo. Allowed siya. Because I have witnessed government offices do that. Basta nag-request ka sa DBM ng confidential fund and the president allows it, yung budget mo manggagaling sa presidente. Ganon. Tapos yung presidente yung magsasabi, sige pwede, or sige hindi, ganyan. Kasi siya naman yung maghanap ng pera in the first place Ganon. Ayun. So, yun. So, why are we not talking about that? Diba? Ba't din natin nag-uusapan yun? Bakit tinatapos niyo yung usapan sa walang budget appropriated, kineme, eme, ganyan. 'Di ba? Ba't hanggang doon lang yung conversation? So, yun yung question. Ayun. Okay? So, okay na tayo doon.
no, dun sa hearing ng State University na dito, sa amin may confidential fund din eh, sabi ni Martin Rias. Kasi to be fair, importante naman talaga ang confidential fund. Because there are things that your office, especially kung executive office yan, ano, there are things that you really need to have special, special tool for in resolving certain issues na hindi siya kaya nung regular na resources lang, 'di ba? At itong mga to, yung mga pangangailangan na to, hindi naman to yung parang taon-taon merong ano. For example, yung online sexual exploitation, ganyan. Gusto mong sugpuin, ganyan. Siyempre, pag nasugpo mo na yan, hindi mo na kailangan ng confidential fund for that. But of course, since it is a huge network of crimes, yung ganong klase, kailangan mo ng mga additional expert dyan, kailangan mo ng mga, di ba, kailangan mo ng mga information, kailangan mo ng mga experts, kailangan mo ng mga hacker, mga white hackers, ganyan-ganyan, in order to monitor those kind of activities, ganon. So, kailangan mo talaga ng confidential fund para doon. Ayun. So, yun naman yung hindi ko kung bakit sila galit na galit. Ang problema sa confidential fund, pag kumuha ka ng confidential fund, pagkas walang nangyari, doon tayo magkagulo. 'Di ba? O kung kunwari, kumuha ng malaking confidential fund si Inday Sara, o pagkatapos, hindi nasugpo yung online exploitation. Online sexual exploitation of children. Kasi apparently, we're number 1 in that sa buong mundo, ayon sa UNICEF. Ayun. What can you say about sa latest Apple ni Atom Aurelio? Ay, hindi ko pa na-check yan. Teka nga, check ko nga ng very, very quick. May nagtanong na yan eh, pero hindi ko pa na-check. Ano ba sabi ni Atom? Atom Aurelio. Teka lang ah. Sinabi rin ng pari yan. About basketball and politics. Yung nag-comment siya, minsan parang mas harsh pa tayo sa coach ng basketball kesa elected officials natin. Medyo clueless si Atom, ano. Wala siyang idea kung ano yung role ng basketball sa Pilipinas. Ganon. Actually, yung basketball ay parang telenovela ng buhay ng Pinoy yan eh. As in. Ayun. Grabe yung pagmamahal ng mga Pilipino sa basketball na kahit saang sulok ka pumunta, may basketball court. 'Di ba? Kahit saang ganun. So I don't think Atom will understand na kung gaano ka-importante yung basketball sa mga Pilipino. Alam mo yung mahal na mahal natin yung basketball kahit hindi tayo mahal ng basketball. Ganon. Hi, Attorney Trixie! Hello po! Magandang gabi po. Ayun. So, tingin ko di niya naiintindihan kung ano yung pinaghuhugutan ng mga fans. Ang daming basketball fans na wala man talagang pakialam sa politics ever since the world began. 'Di ba? Pero grabe yung pagmamahal sa basketball. Kasi yan yung yan yung invite me. Ayan, teka. Sas. Bakit hindi? Paano ba to? Bakit hindi lumalabas yung
Bakit hindi ka lumalabas dun sa option? Kanina na-invite. Oo nga eh. Kanina kasi, lumalabas siya dun sa sa ad kineme, ganun. Ito, your viewers, tas lumalabas si Sas doon. Ngayon kasi wala siya. Kanina na-invite. Oo nga eh. Paano? Ito. Ayan. 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 Audio test. Hello, everyone. Ayan! May sound ka na! May sound na po ang mouthpiece ng China. Makakapagsalita na po siya. Ayan. Nakakaloka. Kamusta naman dyan? Ayan, masarap ang buhay. Diyos ko. Ang daming yung para ka lang nasa BGC, no? Na may culture. Wala Na may namang culture kasi oo. wala naman kasi culture ang BGC. Grabe siya. Well, meron siyang immersion. Paglabas mo ng BGC, para kang may immersion. Alam mo ibig sabihin? Alam mo yung ibig sabihin, Joey, alam mo yung immersion, di ba? Nag-immersion ba kayo sa school dati? Immersion sa mga ang immersion nun sa sa mga depressed areas, ganyan. Parang ganyan, di ba? BGC, tapos paglabas mo ng BGC, immersion. Immersion na. True, ayun. Ayun na, mga friends, just could die. Meron na bang PayPal bull laban sa akin? Wala pa naman. Pero ang tawag dito. Well, ang mainit ngayon kasi today, naglabas si PBBM ng price ceiling. Oo. So, sabi niya, effective September 5. September 5 daw yung effectivity ng price ceiling. So, ang sabi ng Pangulo, 41 pesos na para sa well-milled rice, 45. Pagkatapos, yung, yung isa? Basta 41 yung isa. 41 pesos yung isa. So, yun na daw ang presyo ng well-milled 45, regular milled 41. Yun ang presyo ng bigas sa September 5, which is Tuesday. That is next week. Ayun. So, ayun. Hindi natin yung timeline na. Kasi di ba nag-declare sila na merong problema sa supply ng bigas few weeks back. Pero hindi ko na maintindihan kung ano yung timeline. Hindi, pero ito nga eh. Kasi ganito, hindi ako masyadong dun sa, a lot of people felt na, okay yan. Nagkaroon ng price cap, nagkaroon ng price ceiling sa bigas, ganyan. Pero kasi, tingnan natin yung timeline ha. Di ba nag-declare yung DA noon? Nagkaroon pa nga ng conflicting no kasi iba pa daw yung buffer stock, kung ano talaga yung current na stock, ganyan. Kasi magkaiba yung figure ng NFA at saka ng DA, ganyan. So kaya nagkaroon ng kaguluhan kasi nga parang umingay yung may kakulangan sa supply. May kakulangan daw sa supply pagkatapos sumabay pa yung international problem on the supply kasi si
India, hindi na siya mag-e-export ng mga non-basmati rice. Ganyan. Ngayon, after nun, sunod-sunod ang hoarding inspection na ginawa, 'di ba? Sunod-sunod ang mga Ng ano? hoarding inspection, Ano inspection? mga rice warehouse inspection ng mga nag-hoard ng bigas. 'Di ba sunod-sunod yung ginawa nila na gano'n? Nakakaloka. Alam nila kung sino yung nag-hoard. Oo. Kasi kung hindi mo alam, ba't ka nakapunta at alam mo kung nasaan. Correct. So, ibig sabihin, all this time, the problem is already right in your face. Mm-hmm. At alam mo kung nasaan yung warehouse. Correct. At saka, well, eto pa yung nakakatawa. Kasi sinabi nila, wala tayong problema sa supply. Na hino-hoard lang ng mga yung mga bigas. Ganyan. So, meron pang bonggang-bonggang video, ganyan-ganyan. And there were at least 2 inspections conducted. Yung una, 3 warehouse. Pagkatapos meron pa silang kahapon na inspection na ginawa, na naka-live pa si Erwin Tulfo. Sa Bulacan din. So basically, sinasabi nila na wala raw problema sa supply. So kung walang problema sa supply, bakit kailangan magtaas ng presyo ng bigas? Hino-hoard lang pala. Of course, kasi ang dami kasing nagsasabi na may tingin ko naman merong logic ito. Dapat kasi hindi sila nagkarakaraka na nagsabi na, may problema sa supply, yung local supply ha. Merong problema sa supply, ganyan-ganyan. Di ba ang gulo-gulo nga? Kasi nga, yung NFA sabi nila, 2 days, yung buffer nila ng bigas ay for 2 days na lang. Mm-hmm. Tapos, naguguluhan na ako sa mga nangyayari. So, I think it's just an example of too many chefs. Alam mo yun. Everyone, kasi everyone wants to have their limelight. Because 2025 is fast approaching. And you need to be always on. Kailangan mo parating nasa limelight in order for you to have awareness. Kasi kailangan mong ma-establish kasi if you're going to run in 2025 as soon as possible. And ang number 1 kasi nagkakapadetermine dyan is awareness ng mga tao sa'yo. Kilala ka ba? And then and then later on na yun, iboboto ka ba? So that's the thing. So eto, hindi natin alam kung ano ba nangyayari. Pero meron kasi siyang meron kasi itong aspect na I do not know, pero hindi ba tinitingnan kasi parang ang nangyari because nag-price ceiling ka sa isang sitwasyon na hindi naman pala dapat nagde-demand ng mas mataas na presyo ng bigas. Basically, sinanction mo yung presyo at that cost. Na hindi tama lang na ganyan ng well, anyway, teka. Yun, kayo nagkaroon ng price ceiling, no? Mm-mm. So, the thing is, why the price ceiling was just put now? Saka, alam mo kasi yung price ceiling, no? So, ang problema talaga is hoarding. Yes. Kaya nagkaroon sila ng price ceiling. O marami kayo dyan, is maglalagay ako ng price ceiling. Parang ganun yung eksena. But the thing is, hindi kasi ako masyadong, parang, sige, ipa-price ceiling mo at 41. Paano yung anong mangyayari doon sa mga nakabili ng mahal sa supplier? So, who is going to carry the burden pagdating doon sa mga, kunwari, mga nagtitinda sa palengke na nakabili talaga sila sa source ng mas mahal, na malulugi sila if they're going to sell it at a ceiling price. Ano magiging effect noon? I'm pretty sure, marami dyan, hindi magbebenta. Hintayin nila yung mawala yung maliit yung price ceiling bago nila ilabas yung bigas nila.
Actually, yung price ceiling naman kasi, it is a stopgap measure. Halimbawa, halimbawa calamities, di ba? May calamity. Maglalagay ka ng price ceiling para yung presyo hindi siya tumaas because of opportunistic people. Na halimbawa typhoon, di ba? Okay, pag typhoon, usually yung iba nagiging opportunista, tinataasin nila yung presyo ng mga bilihin or ng bigas. Pero the thing is, ano yun, girl, limited time. Nalilip siya pag na-stabilize na yung situation. Hindi ko kasi nabasa yung directive. Meron ba siyang time frame? Wala. The period, sabi dun sa section 2 ng EO, the mandated price ceiling shall remain in full force and effect unless lifted by the President upon the recommendation of the Price Coordinating Council or DA and DTI. Okay. So meron siyang for advancement. Wala siyang specific period. Okay. So, ibig sabihin, ang magiging epekto kasi ng price ceiling is magkakaroon ng shortage. Kasi lalo na, ang we import a lot of rice. Tumataas yung presyo ng bigas din sa international market because of a lot of reasons. Itong India, and I think even Vietnam is considering limiting export of rice. Parang may ganyan. Meron bang ganyan? Paki-check nga. Paki-fact check nga po. Check natin. Vietnam? Oo, Vietnam to cut annual rice export by 44%. Anong year yan? News ito 2023 May. Hindi, by 2030. So nagpaplano sila na i-reduce nila yung export nila, pero yung 44% na yon ilalatag nila from now until 20 So ano sila graduation. So ibig sabihin, girl, so these countries are I think they would like to have strategic reserve kung tinatawag or buffer, no? That's why they're doing this. So I think as you can see here, they might be anticipating a crisis that's going to happen anytime within the time frame. And that is kasi ano yan, di ba? Yung sinabi ko nga dati, that's the geopolitical crisis window, 25 to 30. No? Diyan magkakaroon ng maraming events. So maybe that's what they're doing. So now, kung maglilimit siya ng export, so ibig sabihin, ikaw bibili ka ng maraming, gaano ba katagal ang shelf life ng bigas? Rice. How long does it need to be in a warehouse? Shelf life. 2 years. 2 years. 2 years. So ngayon, ang gagawin mo, you're going to buy a lot. Pero the thing is, so you're going to buy a lot, and ano bang pwedeng mangyari kung bibili ka ng maraming bigas ngayon as soon as possible? Kasi ngayon, you need to have a buffer stock talaga, especially with Vietnam considering na ililimit niya yung kanyang export. So, kasi pag price ceiling, kasi girl, magkakaroon ng shortage yan eh. Kasi it might not be profitable for people to import rice. And then, eventually, dahil hindi siya profitable, it could encourage smuggling. Gets mo? So the price ceiling might actually encourage a black market
or shortage. Kasi locally, is it sustainable for local production na okay, ang presyo ng bigas is up to 41 lang. Oo. Ang daming nga umaaray na ang daming umaaray na mga local farmers kasi sinasabi nila at the moment 25 na siya. So kung 25 na siya, parang usually daw ang presyo niya times 2 pagdating sa merkado. So ibig sabihin kung 25 na siya, di 50 pesos. So tapos ipepeg mo siya at 45. Who's going to carry the burden ng 5 pesos na? So kailangan mo siyang angklahan, kailangan mo siyang kabitan ng subsidy para yung cost of production ng mga farmers themselves ay bumaba. For your price, for your pricing. Pero kasi girl, kasi this price ceiling and etc. This is actually a socialist policy, But you have to have a carefully planned economy. Kasi angkla-angkla yan, hindi naman po pwedeng maggagawa ka ng isang polisiya and then the rest you wouldn't have any. Like for example, kaya nakakapag-price yung iba kasi the state owns the means of production of the other input sa production, fertilizer, oil, etc. no? Kaya madali. Hindi masyadong nagugulo yung supply chain. Kasi sila rin naman yung may control nun eh. Kasi sila rin yung may control ng iba eh. So that's the thing. Ngayon, we gonna control the price ng bigas sa endpoint. Paano yung other input dun sa production? How are you going to control it? Kasi pwede kasing we don't even produce our own fertilizer. Energy, oil, girl. Wala man tayong control. Di ba pataas ang oil, Yes! Yung gas, ang mahal-mahal na ulit. Di ba tumataas siya uli? And then, ano ba ngayon? It's, actually, maganda siya ngayon, no? Kasi walang tag-ulan. Okay? So hindi ma-apektuhan. Pero because of climate change, no? Ang natin, paiba-iba din ang panahon. Minsan, kailan ba ang anihan? October yung sinasabi nila na ani. This October. So, and that is thinking na walang mangyayaring typhoon. Oo. So October. Okay. So, yung October na yon, sabi ng mga farmers, 25 yung palay? 25, oo. 25 yung 21 at saka 25. So, sinasabi nila is that kapag pagka ganyan ng bentahan, kung magkano yung bili sa kanila, nadodoble pagdating sa merkado. So, kung 25 siya ngayon, edi darating siya at 50 sa palengke. O kung naka-price ceiling ka ng 40, 45, meron ka na agad 5 pesos na palay. Kasi babarating yung palay. Babarating yung palay. 'Di ba? Noong Miller. 'Di ba Miller ba yung bumibili ng palay? Most of the time sila din. Diba? Most of the time sila din, oo. Or pwedeng siguro maganda, edi wala kasing state-owned milling eh. Meron bang state-owned milling? Yung ibang LGU, ang alam ko meron. May state-owned miller sila. Oo. Pero hindi lahat, hindi siya institutionalized. Kasi po pwede kasi yung girl na okay, ang bibili nung palay is the government. And then the state-owned millers, sila yung magmi-mill. And yeah, siguro kung magiging effective yung magkalagay ka ng price ceiling kasi the government doesn't really need to make a profit, but that's not actually really true, no? That the government doesn't need to make a profit. You also need to make a profit in some sense. Parang anyway. So ayun na nga na maganda siya kasi
papahintuin mo yung pagtaas ng bigas. Pero the thing is, ano yung mga unintended consequences nyo? Yun, correct. Oo. Yun kasi yung ano eh, sa totoo lang, yun yung nakakatakot. Eh, di ba dyan na-mess up yung baboy noon? Natatandaan mo yung sa baboy before? Yung, nag-impose ng price, yan, diba? oo, kay PRRD to eh. Ang recommendation noon, mag-impose ng price ceiling si PRRD. So, di nag-impose siya. So, nakatulong ba siya? yung imposition na yon ng price ceiling sa baboy, nakatulong ba siya? Hindi, kasi nung the moment na nag-impose na, o sige, 450, ganyan. 450 nga yata, if I remember it correctly. Kasi nag-shoot up na ng 650 per kilo yung baboy. So, 700, parang mga ganyan. So, anong nangyari? Nung nagkaroon ng price ceiling, walang nagbenta ng baboy. Ayun. Diba? Pero alam mo, parang, whatever you're in China, what they do kasi is yung mga staples, may heavy state involvement. Kailangan talagang like rice and ano ba yung iba? Basta ang kailangan, meron silang sa staple diet, meron silang source of carbohydrate at source of protein. And of course, vegetables. So may heavy state involvement. And then the rest, yung mga yung mga kapritsyohan mo ba, yung mga tipo soy milk, yung ganyan, or whatever, these are being imported. Kasi nga, hindi naman siya necessity talaga, no? So as long as the state could ensure steady supply of the staple locally by shoring up the local production, go yan. So kahit mo wala yung mga ibang kaya yung iba, sinasabi nila na, bakit nag-i-import pa rin yung pagkain ng China, malaki. Eh, yung ini-import naman nila, yung mga kapritsyuhan. But the staple, staple, yung mga staples, yung source of protein, ang source of protein kasi talaga nila dito, baboy. Mababoy talaga yun. Mababoy talaga. So meron silang carbohydrates, so yung basic nutritional supply, no? So kahit magkagulo, okay kami dito, no? Mabubuhay kami ng maayos kasi kapritsyuhan lang naman yung iba, but the rest we're already secured doon. So tayo, the carbohydrate, kasi kailangan talaga hindi ako naniniwala kasi kay Pascual na mag-change ng diet. Diba yung sinabi niyang mag-change ng diet? Kasi unang-una, it's not just about cultural, ha. The weather kasi sa atin, we are a tropical country. Ang hirap nang hindi magkanin sa Pilipinas kasi nakaka-drain yung weather natin, girl. It's very draining. You need to burn a lot of energy, no? To accomplish something in the kind of weather we have. Saka siya, kaya nga, di ba nagreklamo yung mga driver nung lugaw ni Lenny na ang konti-konti nung lugaw na pinamimigay doon sa mga driver ng truck. Eh kasi yung mga driver ng truck, they need to burn a lot of energy. Kaya nga, di ba mga Pilipino kung kumain ng kanin, 2 plato, alam yun, hindi sapat yung 1 kilo sa 1 kilo everyday ata mga Pilipino pag kumakain ng kanin kasi nga talaga you need to burn a lot of energy. Breakfast, lunch, dinner, tsaka merienda kanin. Yes, because that is our source of energy. We need to burn a lot of energy. No, of course there's attendant problem, diabetes. Nag-fly kasi yung yung ang tawag dito, yung sa sibuyas kasi, 'di ba? Kasi hindi naman kinakain araw-araw yung sibuyas. So yung sa sibuyas kasi, meron kang alternative. Pwede mong gamitin rason yun. O sige, sobrang mahal, edi gumamit ka muna ng iba, huwag ka muna kainin yan. Yeah. Same thing na si PRRD, di ba, nung namumroblema yung mga tao sa sili, di ba kayo kumain? Di ba? I mean, you can say things like that for goods na hindi mo naman talaga kinakain everyday. But pagdating sa kanin, hindi po pwede mag-offer ka ng alternative na hindi kasi hindi pa ang kasi natin, no? I think we lack planning. Well, it's because we change government every 6 years. Para talaga makapag-plan, no? So
So it's really hard. Kaya ang hirap talagang gumawa ng plano sa gobyerno kasi syempre identify mo no. Okay, Filipino people need a source of carbohydrates. It needs a source of protein, and of course it needs source of um fiber, para we keep our population healthy, and then we're gonna plan na okay, ano yung magiging state involvement in order to secure the following food staples. Yun, na parang ang hirap iplano niya, no? Kasi yung mga caprichuan, girl, yung mga sili, parang it's not necessary for your diet. Na parang wala tayong itong sibuyas, it's not really necessary for our diet, no? Itong sibuyas, but parati lang siya ginagamit kapag isa or whatever. At wala sa posisyon si Secretary Pascual to say na hindi, mas healthy naman pagka nagkamote ka or pagka nag-corn ka. Mas healthy yun kaysa rice. I mean, parang, sir, hindi una po kayo, diba? Una, hindi po kayo ang Department of Health Secretary para magbigay ng health advice sa mga tao. So, basically, as a Department of Trade and Industry Secretary, what we wanted to know is how are you going to ensure na yung true cost ng bigas ang lalabas sa merkado? Kasi price monitoring ang mandato nyo eh. Diba? So, ang na-expect namin sa inyo is that because we need rice and we want you to keep that as an option for us, ano po yung mga ginagawa nyo in order to keep it being sold at its true cost sa merkado? Yun yung role niya. So, I mean, hindi, ewan ko, kasi parang ang problema kasi minsan yung mga tao rin sa gobyerno, sinasabi rin nila yung mga bagay-bagay, not really because it is their job to say so, pero siguro because they wanted sound bites na mas parang mas mga reasons at mga explanation na mas madaling tanggapin sa normal na tao. Parang hindi kasi hindi yan ang mandato niyo, sir. You're not being true to your kautusan mula sa kataas-taasan. Ganyan. Hindi so, yan ang utos. Ayun na nga, Joey, no. It's I will wait for whatever is the unintended consequences nitong price ceiling na to, which would actually happen. Like, for example, malapit na ang Pasko, girl. And I think naman, I think that's wise na nagkaroon ka ng price ceiling ngayon kasi malapit na ang holiday. Malapit na ang Christmas season. Pag Christmas season, talagang tumataas ang presyo ng mga bilihin, no? Because of simple law of supply and demand. Yeah, in a way, makikita natin na, yeah, it's a wise decision kasi makokontrol niya yung pagtaas ng bigas. Pero at the same time, what would happen with the supply? Diba? Kasi yun yung problema natin eh. Our real problem is sa supply. Pero sinasabi kasi nila, wala daw problema sa supply. Sinasabi nila, yes, hinohoard lang daw. Hinohoard lang daw. Which is feeling ko hindi rin yun wise eh. Kasi, Vietnam, they are doing something, pinaplano na nila long-term yung supply issues nila, di ba? Ina-address na. Pagkatapos yung India, I mean, bansa na nag-export ng bonggang-bongga ng bigas, nagka-cut sila ng exportation. Why? Because they are thinking about their own supply. Pagkatapos tayo sa Pilipinas, ang yabang-yabang natin, sasabihin natin, hindi problema ang supply. Hoarding ang problema. Di ba? Ibig sabihin, parang, pwede mo kasi sabihin na walang problema sa supply because our local production actually produces more than sufficient. Yun ang tamang answer about the problem of supply. Pero yung hoarding kasi, pwede kasi yung nandoon, these are stocks that were actually imported.
di ba? These were important. Hindi wala naman sinabi, ewan ko ha, correct me if I'm wrong, may sinabi ba doon na nag-grade sila na these stocks are actually from local production? Hindi kasi BOC yung kasama. BOC yung kasama. Bureau of Customs sa sabihin kasama. imported. Imported. Oo. Imported. So, ibig sabihin, mali. Well, in a way, no, itong ginagawa kasi nila, this is political stagecraft, no, in order to actually, and this is actually being done in order to make people feel at ease, no? Otherwise, magkakaroon ka ng gulo. Pero the thing is, until when are you going to rely on political stagecraft, no, in order to address the issue? Yes. So, yeah, sure, do it, no, because and not talk about the real problem, diba? And not talk about the real problem. Kasi nga, pag sinabi mo hoarding, okay, tinanggal mo yung hoarding, pero hindi mo kasi sinolve yung problem. Wala ka kasing solusyon sa problem about availability of supply. Kasi yung hoarding kasi, parang ina-assume mo na merong enough supply, tinatago lang. Pero saan ba nanggagaling yung supply nung hino-hoard? Is it from local production or from importation? Kaya nga nandiyan yan, nakatambak yan dyan. Kasi nga, these are imported rice. No? These are not from locally produced rice. So, ayun nga, sana magkaroon ng assurance na local production of rice is actually sufficient. We would not have any problem. Pero hindi kasi kakagat yung tao doon kasi kaya nga tayo nag-i-import, di ba? Kasi nga hindi nga sufficient. Hindi naman talaga siya sapat to begin with. Oo. Kaya nga never siya naging sapat. Never siya naging sapat. Kaya nga siya nagkaroon ng rice tarification. Kasi, kita mo this is a problem that we already had before, Joey. No? Bata pa tayo, parati na lang natin naririnig yung problema sa supply ng bigas. And this is actually a symptom of our political system na ang hirap magplano. Girl, my God, tumanda na tayo, girl, no? Parang, hindi pa rin yung problema, same. No? Bakit ganun? Hindi na tayo parang wala naman ibang problema. Parang this is a very basic problem, girl, securing food staples. And other countries have already, in a way, solved their problem with their staples, no? Bakit tayo hindi pa natin siya ma-solve? Oo nga. Totoo. Ayun! Dapat ang Vietnam, ang gagawin nila, i-control na nila yung export. Kasi nga may pinaghahandaan sila. May pinaghahandaan sila, no? They want to ensure their own supply, di ba? Yes. Pagkatapos yung Pilipinas ang yabang, no? Walang problema sa supply, di ba? India. Nasa warehouse lang. Oo. Hindi din, di ba? May pinaghahandaan tong mga to, no? Maybe a crisis that they're foreseeing, etc. Well, that's the product of having a government system that allows you to plan long term. So ito, ayun na nga, let's just wait for the unintended consequences of the price ceiling. Yung immediate effect niya, of course, syempre, kung 41, 45 yung presyo, hindi ito nalalayo doon sa presyo bago bumulusok yung presyo ng bigas. So, syempre, magbe-benefit talaga niyan yung mga mahihirap, yung mga marginalized, underprivileged, gano'n. At tingin ko, yun naman talaga ang reason kung bakit ito, well, nakalagay doon sa sa whereas clauses ni PBBM, doon sa kanyang executive order, na yun naman talaga yung intention, in order to make it accessible sa mga mahihirap. So that is why nagganon sila. Pero ayun. The thing is paano yung mga may stock ng bigas, paano kung hindi nila ilabas? Meron na ba siyang directive na warehouse should be empty by default? Meron pa tayong ganyang batas na rule na warehouses should be
Well, meron siya parang guidelines, no, na inaprubahan na merong ICT, yung tracking, etc. Kung ilan yung naman ng warehouse. Etchos, garbanzos, ganyan. Pero ano ako dun, girl, na parang, Actually, yun kasi yung mahirap sa sa anti-competitive behavior. Yung mga antitrust laws natin, pinapunish niya yung hoarding. Pinapunish niya yung mga anti-competitive behavior like kunwari yung pag-iipit ng produkto para pamamahalin mo, tapos pagka nag-shoot up na, saka mo ilalabas. However, dahil sobrang hirap niya kasing i-implement, kasi biruin mo, bago mo ma-determine na yung pag-hoard mo is pivotal sa presyo ng item sa merkado. Kumbaga, alam mo yan, bago mo siya mapakulong, kailangan mong patunayan na yung pag-hoard nung, let's say, nung tatlong warehouse na yon, yung pag-hoard nila ng mga bigas na yon ay pivotal doon sa pag-shoot up ng presyo ng bigas to 58 pesos. And how are you going to do that? You can only do that if it is explained by experts, yung mga economists, mga ganyan. You have to go through that length para lang ma-prove na merong anti-competitive behavior dito, ganyan. Actually, napanood ko that's why ang hirap-hirap. That's why ang hirap-hirap manghuli ng mga hoarders. Ngayon, ito namang si Martin Romualdez na nag-inspect. Imbis na kumpirmahin niya na merong hoarding na naganap, ang ina-expect ko sa kanya bilang legislator ay, nagpunta kami dito kasi tinitingnan namin ang mga kailangang gawin, ang mga legal framework na kailangang isaayos in order to implement the Philippine competition laws to ensure healthy competition in the market and to avoid further ganyan. Like for example, yung sinasabi mo nga, Sas, na dapat ma-prove mo na yung produkto ay tumambay sa warehouse mo beyond the normal cycle. Meron na dapat presumption dyan. Mag-explain ka bakit ang tagal niyan sa mo. Bakit isang taon na yung bigas mo na yan dyan. 'Di ba? Tapos bakit nung nilabas mo siya ganito na yung presyo. 'Di ba? I mean, yung magiging ministerial na lang siya na pagka merong ganung mga behavior, they really have to explain. Kasi whether or not mapatunayan mo na pivotal yan sa pagtaas ng presyo sa market o hindi, yung simple act nila na yon, they should be held accountable already. Ewan ko, di ko alam pa kung ano ginawa nila sa mga warehouse Sabi mga kinakasuhan daw or whatsoever. Pero tingnan natin. Girl, I actually watched one of the lives of Pinking Pinoy. In-explain yan. Sabi niya, mahirap daw anuhin ang hoarding kasi merong condition no na habitually. Sa Philippine competition law? Oo, habitually. Ang isang condition, kailangan ma-prove mo na habitual hoarder. Hindi yung... Oo. Ngayon, ang sabi raw sa kanya ni Martin, so paano yan, sir? Ganyan, gaya. Ang sinabi sa kanya ni Martin, tingin mo ba TP, yung mga yun ay nagbabayad ng tax. So, ibig sabihin, ang pwedeng maging is civil forfeiture. Pero ang ko naman doon, hindi kasi kompleto yung pagkakasa-explain ni RJ. Pag civil forfeiture kasi, dahil hindi na pagbayad ng tax, pwede mo bang ibenta yung bigas? Na pinorfeit. Oo. Or pag nagbayad sila ng tax, okay na. Nag-gets mo? So ang problema mo doon, hindi sila nagbayad ng tax. O di, Diyos ko Lord, di pwede sila magbayad ng tax. Di ba? Pwede naman nila i-contest. Kasi hindi mo na-address yung anti-competitive behavior. Oo. Diba? Pwede sila Diyos ko naman, pag-taxation, girl. Hello, yung mga tax evader nga na 8 billion, sinusutan niya 8 billion, girl. Si PRRD lang yung nakasingin ng tinakot ng puta. So,
So, paano nga yun, di ba? So, ibig sabihin, pwede kang mag-hoard as long as nagbabayad ka ng tax. So, parang binigyan mo ngayon sila ng loophole, no? Kasi, hindi, pwede kailangan kasi i-prove na habitual na hoarder ka eh. Oo. Hindi ko alam kung ano kaya, sinabi kaya ni TP is under Philippine Competition Act. Kasi yung Philippine Competition Act, ang lawak niya eh. So, kumbaga, parang hindi naman siya limited sa hoarding lang. So, kung ano man kung nag-hoard yung mga warehouse ng mga bigas, and let's say hindi yun hoarding under dun sa definition na dapat habitual siya. Kung meron silang mga acts that actually affected the price of the goods in the market, in uncompetitive manner, dapat maano pa rin sila doon, ma-call out pa rin sila doon. Well, pwede mo i-call out, pero pwede mo ba silang i-force na ibenta? Kasi ganun, di ba, na meron ba tayong batas that could actually force them to sell their goods at a particular period? Wala. Yun ang inaano ko, girl eh. Parang, pwede ba si BBM na mag-ano siya ng executive order na price kailangan mailabas. Kasi ano yan eh, Diyos ko dahil, ewan ko pa. Ang hirap naman. Yung yung pagka may pumasok na for example, bigas, lalo na yung goods na staples. Yung mga staples na hindi yan dapat tumambay sa refrigerator nyo ng sobrang tagal. O for example, kung kunwari yung bigas, dahil 2 years lang ang kanyang lifespan, ang shelf life niya. Kung 2 years yan, kung pumasok yan sa warehouse mo ng, let's say, pumasok yan sa warehouse mo ng January, ang pinakamatagal lang na po pwedeng tumambay ang bigas sa warehouse mo is up until certain period lang. Ano ba? 3 months, 4 months, 6 months? Ganon. And then after that, it has to be released. Ganon. I don't know how they're going to do that eh. Pero, kasi kaya tayo nagkakaproblema nito because ang nag-i-import ay private sector. And it's really hard to control what the private sector would do. Maraming yan. What is so difficult if it's going to be the government that's going to import? Kasi ang ano kasi is 700, magkano mag-importation ng rice? Kasi para sabihin natin $700 per 1 ton of rice. So ilan ba ang kailangan natin in a year? Ilan ba? Ilan ba ang dietary requirements natin in a year? Paki-check ng girl. Teka. Rice. In rice demand for the Philippines for 2023 is 3.79 million metric tons. So, tira mga 3.79 million. How much yan times 700? Sabihin natin. $700. Tingnan mo kung ilan yan. 3.79 times 700. Times 700. Number that I cannot imagine. Kasi in 3.79 million metric tons. Okay, teka. 3.79 times 700. Times 700. 3.79 times 700. Tapo, ilang zeros to? 2.653 trillion. So 2.65.
2.65 trillion. Girl, can you imagine 2.65 trillion US dollars? That is actually um expense ng Pilipino sa rice with that kind of demand. Co-importation. Girl, magkano ang GDP natin? Pero itong 3.79 demand ng bigas sa Pilipinas for 2023. Ang sabi dito, ang supply daw natin, ang expected supply daw for 2023 is 5.47 million metric tons. Ha? 5.47? So, girl, can you imagine that's how much, kasi ang bigas kasi sa Vietnam, pag import ka sa Vietnam, ang pinakamataas is $700 per ton. Oo, parang napababa pa ata yun ng $350 per ton. Pero we have to be, liberal with our estimates, no? Just to cover any eventualities. So, can you imagine, that's 2.3 trillion US dollars. And so, ilan yung pwedeng ma-produce locally? Yun ang hinahanap ko at well, the rice supply rice local rice di ba ang tagal? Sorry na. Grabe naman. Grabe. Kasi hindi naka-ano confirm that palay output from January to June 9 million metric tons. So kaya pala natin mag-produce ng sarili natin. Kalahating palay output from January to oo nga no, bakit ganito to? Sabi mo 2.3 metric tons ang demand or 3 point something for 2023. So we can actually produce self-sufficient tayo kung ganyan yung figure. Oo nga, ba't nag-i-import pa? Ano to? Seryoso ba to? Teka, Business World to sabi dito. I think we need with the rice supply projected to reach 5.7 million metric tons in the third quarter of 2023 and demand expected to reach 3.79 million metric tons, ending stock in third quarter is projected at 1.69 metric tons. Ano to? Ba't pinubullshit tayo? Teka, pagkatapos, sabi nung press release ng presidential communique, Business World, teka, share ko yung link. Business World article yon, pero ang kino-quote nila, Presidential Palace.
So Malacanang yung kino-quote nila doon. Tapos sa Presidential Communications Office naman, August 15, ang sabi niya, Department of Agriculture, Senior Undersecretary Domingo Panganiban cited PSA report that confirmed that palay output to January to June 2023 rose to 9 million metric tons from 8.7 million metric tons for the same period. Ano lang to, pinag-uusapan lang dito, January to June. Mas mataas daw to kaysa sa number ng 2021. 9 million metric tons. Eh bakit? Baka ano to, baka quarter yung figure namin na-mention kanina. Pero miski na eh. Kahit quarter yon, kung gagawin mong 9, sabihin na natin na 9, edi 18 per annum? Ganun ba? O sabihin na natin na kahit kalahati lang nung December to, nung July to December, kalahati lang nung 9. Edi, let's say, 4.5. Edi, 13.5 metric tons yung supply mo sa isang taon. Kung sinasabi niya, kung yung 3.79 is quarterly demand, kung quarterly demand yung 3.79 or 4, 8, 12, 16. Ibig sabihin, around 1 point something million metric tons lang ang ini-import natin? Ganon? Ganon ba? Anyway. Naguguluhan ako, girl. Di ba? Parang it doesn't add up. Oo. Pero kasi dapat ganun yung ganun sana yung klarong ganun klaro sana yung paglalatag nila. Magkano yung napoproduce natin locally, pagkatapos gaano karami yung ini-import natin. Ini-import natin. Para rin alam natin kung ano yung status ng ating food security, di ba? Yes. Yun yung hindi malinaw kasi na parang okay, parang okay, ganit. Kasi di ba kaya nga nila in-approve yung rice tariffication law is para mag-import, bumaba yung importation kasi nga it will food security Ngayon ang is bakit tayo nag-i-import? Gaano ba hindi kasapat ang local supply, local production? Of course, maraming factors niya, no? Kasi nga, pag nagka-typhoon, talagang mawawala. Kailangan mo talagang mag-buffer ng import kasi nga, pag nagka-typhoon talaga, mga palayan talaga, ano talaga yan? Wipe out talaga yan, no? So, ano ngayon yung eksena? Oo nga eh. Yun sana yung ina-explain ng maayos, Kasi parang meron talagang mga elementong ayaw pag-usapan yan eh. Oo, kasi nga ba? May kumikita sila sa smuggling and Oo, kasi nga, nakikita ko kasi sa price ceiling kasi isa makikinabang talaga dyan, mga smugglers eh. Girl, paano kung bumaba yung presyo sa merkado ng palay, ay ng bigas? Tapos, pwede pa lang ang bigas, pwede siya ibenta na competitive na at 35. Tapos sabi mo, hindi ang price ceiling kasi 41. Oo, correct. Well, i-recommend naman daw. So, pag nagbago yung condition, i-recommend naman daw nila to, i-recommend naman nila to change. Yun nga lang, kasi another question yun, gano'ng ka-responsive yung mga changes, if ever. Diba? Ano talaga siya, girl? It's, for me, this is really a symptom of a very, I'm not saying si BBM, but our government system itself, no? It's a weak government system. Kasi nga, ang hirap nating we are very poor in implementation and follow up and delivery of service, etc. And that's a symptom really of a weak governmental structure. So kahit sino kayang ilagay mo dyan, it will have the same problem. Kaya nga, Joey, no? My God,
Diyos ko, dahil parang kumakain pa tayo ng cotton candy sa kanto ng mga bahay-bahay natin, problema ng tubig. Bakla, wala na. Siguro yearly itong problema. So, Diyos ko, kahit ata mga lola natin, no, naging problema na nila to. Can you imagine, kinamatayan mo na, walang naging solusyon yung Pilipinas dito. It's, my God, baka nga 100-year, baka nga maging 100-year problem na ito. Can you imagine, you haven't yet found a solution to a 100-year problem? Mga bakla, baka there's something, baka may kailangan, baka kasi yung ginagamit nating tool na pang-solve ng problema, ay baka naman yung mga girl ay kailangan na nating baguhin. Baka naman kasi hindi yung tao yung kailangan nating palitan. Correct. Baka ang kailangan na nating palitan yung sistema. Totoo. Kasi kahit sino ilagay mo dyan, baka sabihin natin si BBM, you know, he really have good ideas. Ito paano niya ma-implement, no? It's like trying to fix something with a tool that actually will not fix the problem. So kahit gaano pa kagaling yung karpintero. Oo. Para kang no, yung para kang naghahalo ng ulam, naggigisa ng naggigisa sa malaking talyase, tapos ang gamit mo kutsarita lang. You're not really going to It's not going to really flip the It's not gonna cut it, no? Parang kahit gaano kagaling yung karpintero, no? Pero kung ang panghiwa mo ay kitchen knife, panghiwa mo ng kahoy, baka hindi yan matapos yung bahay. Diba? Hindi siya matatapos. At hindi na sa hindi matatapos, no? He cannot be able to actually cut wood in a perfect way that could actually fit together. Diba? So baka kailangan hindi ko sinasabi palitan si BBM, kasi nga I don't think na kahit palitan po si BBM, if it's the same kind of system that we have, kaya nga girl, kahit, Diyos ko, may ganun, hindi pa, girl, like kapuki na ako lahat-lahat, no? Ganito pa. Girl, kung ano na dinaanan ko sa buhay ko, tinuli na ako, nagkapuki na ako. Ganito pa rin yung problema, girl. Ako na lang yung nagbago. Mas madami pang pagbabago ang naganap sa buhay mo kaysa sa bansang ito. Oo nga, girl. Diba? Na parang, ayun na nga, na I think you need a government system that actually could be able to plan. No? Na mas may incentive siyang magkaroon ng long-term planning. Na hindi na siya mag-require, no matter how good the intention of House Speaker Romualdez is in this warehouse, we all know that it's political stagecraft, no? Totoo. Pero the thing is, hindi mo naman kailangan magganyan eh. If the government system actually allows you to have long-term planning and then long-term implementation, you don't really need that. No? Kailangan lang naman natin ng mga politikong magpasiklab-siklab kasi nga, election cycle eh. They are following an election cycle. You know? Ang napufrustrate ako dyan, yung marami kasi rin yung napakaano kasi talaga natin napakawalang alam generally napakawalang alam talaga ng tao sa sistema at kung gaano ka-importante ang sistema. Dahil sa tinatanggap ng mga tao, yung mga ganong klaseng action, like for example si Martin Romualdez going to the warehouse tapos confirming that the rice were hoarded and there's no problem in supply. Ganyan. So, parang a lot of them will just accept na, hindi, okay na yan, kahit pa umepal, ganyan. Okay na yan, ganyan. Inutos naman daw yan ni PBBM, ganyan. Sobrang daming yung, parang unang-una po, hindi po part ng kaharian ni PBBM, yung kaharian ni Martin Romualdez. Ganon, kasi magkaiba sila ng mandato. So, kahit pa sabihin nating magkamag-anak sila, ay hindi po sila pwedeng mag-utusan dahil yung pagiging magkamag-anak nila ay hindi mauuna dapat kaysa dun sa mandato nila. Okay?
So, ang nanghuhuli dapat ng hoarding, sila BBM yon. Si PBBM yon. Executive yon. Yung naghuhuli ng mga hoarders, yung nagko-confirm kung meron bang sapat na supply or kung meron bang hoarding na nagaganap, si PBBM yon. Ang role ni Martin Romualdez ay hindi ang mag-confirm or mag-ano na meron tayong sapat na supply or whatsoever. Actually, doesn't need to do that. Hindi mag-inspection. That's the role of that's the role of bureaucrats, not of legislators. Not of a legislator. Ngayon, sabi ko nga, matutuwa kung si Martin ay totoo doon sa kanyang duty at ang duty niya ay gumawa ng batas kung paano mas magiging madali para sa administrasyon ni PBBM na i-implement ang batas. And he talk about it during the inspection. Mas bibilib pa ako sa kanya. Kaso nga lang hindi eh. Ang paandar niya doon, na-discover nila. Sila, yung mga congressman doon at yung mga na-discover nila na merong hoarding. Diba? Pero the thing is, alam mo, naglalakad lang po kami na-discover na. Ang tawag dito, in-invite daw sila ng, hindi kasi klaro, yung mga explanation kasi came after yung pagtawanan si Martin Romualdez. Yung explanation, ang sabi, it was done in coordination with the Philippine Coast Guard and Bureau of Customs, yung pag-inspection ng mga bigas-bigas. Ang tanong doon, bakit kailangan mo ng kongresista? Galing-galing naman yan. Ang galing naman na kailangan kasama yung kongresista bago makahuli ng hoarders. Hindi kaya na merong mahuling hoarders na executive lang yung kumikilos. Kailangan merong nakasawsaw yung legislative dyan. Diba? Nakaka-disappoint. And, ang nakakalungkot doon, bumibenta sa mga tao. Diyos me. Diyos ko po. Kasi karamihan kasi sa atin, Joey, we don't really know how the government works. We are, tama si PRD, no? We are still a very feudal society. Feudal in a sense na people have loyalty towards people. Vassalage, yung parang very feudal, ganun yung eksena natin, yung bata-bata, tao-tao, ganyan, kaya okay sa atin itong mga ganito, ginawang ganyan. Pero we don't actually think na, bakla kaya niya ito ginagawa because maybe the bureaucracy is not working well. So, ibig sabihin, hindi pa modern ang ating political system. Kasi this is not something that you would be doing. Can you see a CEO going to na pag may problema sa customer service, siya yung mag-attend? It's not gonna happen because you know that the bureaucracy is working. Na pag ginawa niya ng CEO, ibig sabihin that level of the bureaucracy is not working kasi kailangan pa yung mga nasa taas bumaba. Katulad ng sinabi ni Lenny, kung bababa ako sa baba. Kung bababa ako sa baba, baka makabunggambala ako sa mga nasa baba. Kaya tuwing bababa. Ayun. Diyos me. Ayan. Di ba yun yung natin kay Lenny Noton? Di ba ganun nga yung natin kay Lenny no na, girl, bakit kailangan mo parati ka nasa Bagyo? Bakit kailangan parati kayo nauuna? Girl, meron na dyan. Kaya nga merong disaster response teams ang LGUs and etc. Dahil yun na nga, we are creating a bureaucracy that could attend to this, no? Na working bureaucracy. Hindi kailangan umepal ng mga politiko dyan. Because there are actual people that we're actually paying to do the job. Totoo. At kung kailangan mo umeksena sa mga ganyan, dapat kabahan ka na. Bakit may mali? Bakit kailangan nilang umeksena bago magawa? 'Di ba? Dapat ganun yung ganun yung guard natin, mga kapwa ko Pilipino, no? Ganun dapat yung natin, ganun dapat yung reaction natin na kapag kunwari may isang bagay na supposedly ay
trabaho ng, may nakatalagang mga tao na nagtatrabaho dyan, at merong biglang isang susulpot para makipicture dun sa trabaho na yun, di ba? Bakit? Di ba? Ayun na nga. That's what we go with the kind of political system. No? It's also different from the United States na mahilig talaga silang ng political stagecraft, especially pag papalapit na ng election. You don't see it in Vietnam. You don't actually see it as well in Singapore. Have you seen the Prime Minister of Singapore, the President of Singapore, doing all these things? No, because they have a well-functioning bureaucracy. Parang dito, no? Halimbawa dito, halimbawa yung COVID, no? Di ba nagkaroon ng yung meron daw rally-rally, ganyan. Yung white paper, eme-eme, tapos ang balita sa West, this is an Xi Jinping rally. Bakla, hindi yan Xi Jinping. The problem is alam ng mga Chinese who's actually responsible in implementing different things. Actually, parang naging problema yan sa Shanghai kasi parang yung mayor ata ng Shanghai didn't actually implement well yung ibinaba nung central government. So parang may mga ganyan yung mga issue na hindi sila pare-pareho ng implementation, etc. So that's the revamp. Parang they know who to go to. Sino yung may responsibilidad at sila yung sisisihin. Hindi kagad siya ibabato sa taas kasi nga meron ng there is already a rule. So nagiging problema lang sa taas if the problem is the rule itself. Gets mo? Kasi the rule comes from above, but the implementation is below. So pag may nangyari sa implementation, hindi ang sinisisi yung nasa taas, kundi yung nag-i-implement. Dito kasi sa atin parang sisihin si BBM, girl, wait, merong there are already rules, merong implementation. Ang problema ba is nasa political level, nasa rule-making level, etc. Kaya kito si Martin Romualdez na parang, girl, kung may hoarding Martin, hindi naman ikaw sisisihin, no? So bakit ikaw yung parang nagpe-presenta na ikaw may solusyon? Oo, tsaka siya nga rin daw yung nakiki-coordinate sa Vietnam to ensure na meron tayong mai-import sa kanila. Siya, his House Speaker, that's supposed to be the responsibility of course, number one, the DFA, because it involves a foreign relation, and of course, the DTI, and I think even DA, no? Siguro sila yung mga talagang, it's an executive function. True. Ayun. Yun lang. Anyway, tingnan natin kung gaano mapapanindigan. Well, unang-una, no, as it is, tong plano na to, meron ring question dun sa paano may ensure na talagang magbababa ng by September 5? Kasi may date. September 5, 41 at 45 na lang daw dapat ang presyo sa merkado. So, ibig sabihin, no bigas more expensive than 45 pesos by the thing is, yeah, you can have that, but how can you ensure that there will be supply at 41? Yeah. Nagets mo? Kasi sasabihin mo rin na ilalabas namin lahat ng bigas at ang magiging 41. But the thing is, kung mag-price ceiling ka ng 41, the traders can say, hindi na namin muna ilalabas hanggang 41. Correct. Ganun yung logical reaction ng mga mga merchants eh. Ba't ko ilalabas yung bigas ko? 2 years naman yung nito. 2 years naman ang shelf life nito. Itayin ko na lang ma-lift yung price ceiling bago ko to ilabas. Kasi meron ba doon sa directive na kailangan ilabas na lahat ng bigas? I haven't seen, although yeah, it could have been part of the resolution na kasi yung sinabi nila dun sa yung mga in-inspection na yung mga in-inspection na mga warehouse. Ang sabi nila doon, 3 months daw na nakatambak yung mga bigas sa mga warehouse. 3 months. Okay, is it actually out of the ordinary practice? Yes, 3 months? Oo. Yun nga yun yung dapat nila-legislate ninyo at saka tinitingnan ninyo
Martin Kasi, Romualdez, House Speaker. Ano ngayon kung 3 months? Is there Mm. actually a law that you cannot have this tax for 3 months? For 3 months. Ganun. Ano ba yung reasonable cycle nito, 'di ba? Nang in and out sa warehouse. Ayun. Ganun. Wala, hindi yun ang tinakal ni House Speaker Martin Romualdez dun sa kanya. Hindi ko alam kung narinig mo pa yan. Yung sabi niya, yung sa mga sa mga supplier, sa mga supplier daw ng bigas, moderate your greed. Actually, natawa ako doon, girl, na parang, ano sa isip dito ni Jose? coming from you, that's rich. Moderate your greed daw. Pero ayun na nga, nakikiusap ka sa kanila na moderate your greed. But the thing is, what are you gonna do in order to enforce the moderation of greed? Correct. That's the real problem eh. Kasi, alam mo, halimbawa, it can easily be traced kasi, no, na kung sino yung nag-aangkat ng bigas because of the Bureau of Customs. Okay? Mm-hmm. BOC. Kasi dadaan lahat ng customs. Mm-hmm. Yun yung mga dumadaan na legal. Mm-hmm. May mga smugglers eh. Mm-hmm. So, itatambak nila yung bigas. Correct. Ang makikita mo lang, yung mga hoarders. Yung mga hindi, yung mga legal. Pwedeng mangyari, okay, para hindi kayo matrace, maglagay na lang kayo. Para hindi kayo masama sa sa mga bibisitahin. Sa mga bisita iglesia. So parang gano'n na nangyayari, girl, no? Parang kasi ang sabi niya, mga ano lang to, hoarders. Pero hindi niya sinabi, smugglers ito. Magkaiba kasi, magkaiba yun, girl, ha? Magkaiba yun. Pwede kang maging smuggler and hoarder at the same time. Pero let's just have a distinction between a smuggler and a hoarder. A hoarder can be legal and illegal. Can have their supply illegally or legally. It can be smuggled or it can go through normal processes. And usually, pag go through normal processes, mas madaling matitrace kung nasan yung warehouse mo. Kasi nga, you went through normal processes. Smuggler, it's really illegal, no? And they don't care kung nasan yung warehouse mo, etc. Kasi nga, illegal nga eh. So, a smuggler definitely will hoard. Correct. Kaya nga siya nag-smug. Alam mo yun, this is like vulgar capitalism. Itong smuggling, no? Vulgar capitalism. They're smuggling because they would like really to earn money. Hindi sila they're not smuggling for the benefit of the Filipino people, no? They're really smuggling for their own benefit. Kaya hindi sila magbabayad ng tax eh. Correct. Diba? Kaya itong mga smuggler, hoarder, at the same time, smuggler and hoarder at the same time. This could be the real problem. Correct. Sila yung kumbaga sa hierarchy ng mga evil ng mga ng smuggler hoarders, ng smuggler at saka ng hoarders. Yung smuggler hoarder, yung combination nun, siya yung nasa kanya yung pinaka-crown ng pagka-evil. Yes. Diba? Kasi girl, it could be that they could buy a lot of stocks. Import a lot of stocks. And then sila yung makakalusot sa VOC illegally, so smuggled. Definitely, wala nang trace kung saan sila mag-warehouse. Kaya nga naging smuggler eh. You don't want your business to be traced, even your warehouse. Ang natitrace mo lang na warehouses, yung mga registered na warehouse. Yes, registered na warehouse. Ngayon, yung mga legit na trader na hindi makukuha, may import nila. Ayan, nag-freeze si Sam. Ay, bumalik na ba ako? Ayan, you're back.
So, pwedeng kakaunti nila yung may import nila. So, ang karamihan na mag-i-import is yung mga smuggler. Totoo. Tapos, so, ngayon, ilalabas nila, whatever they smuggled, they're going to release it at the time na sobrang mahal na yung presyo nung product. Yeah, diba? Because they can manipulate the supply. Sila talaga yung pwedeng makapag-manipulate. Correct. Kasi nga, maka-impact sa maka-impact sa prices. Oo. Ngayon, itong mga businesses na legit, ang incentive ngayon nila is i-hoard din. Kasi kakaunti lang tong amin eh. Karamihan ng bigas nasa smuggler. Well, yung mga nasa legal tingin ko naman yung nasa legal na channel, pag nag-hoard sila, they have the same they have the same capacity to influence the prices. Yeah. Ang tanong lang is, supposedly, dahil nga legal, yung mga hoarder na legal yung supply, kahit ba sabihin natin na legal sila, ang tanong, nahuhuli ba? Kasi kahit yung legal, hindi rin naman natin mahuli eh. Paano pa pero yung the thing legal, di ba? Ang kasi dun sa hoarder na legal is, mas kaunti kasi ang supply niya kaysa smuggler. Kasi nagbabayad ka ng tax, kasi magbabayad ka ng tax niyan eh. Ang smuggler hindi eh. So, mas malaki yung nakukuhang supply ng mga smuggler. So, the bulk of the supply could be with the smugglers. Kaya yung mga smugglers, they will only release the supply when the price is already higher, really high. Actually, wala silang pakialam, no? They will wait with the highest level. Halimbawa, itong price ceiling, 41, paano kung itong mga smuggler nito, they only got it for 20, no? I-release ba nila at 41? Yeah, maybe we will release at 41. Yun nga, pero baka mamaya nakapondo na yung mga yan eh. Baka mamaya yung bili lang nila 13 14. Diba? O pagkatapos ngayon, nag-price ceiling ka ng 45. Yes. Nag-price ceiling ka ng 45. Di pesta official sila. Kasi naka 45 eh. Diba? Tapos wala kasi nagbayad. Marami silang walang binayaran ng mga ek. So ano talaga siya? Ang ano niyan is talaga paano mo, kasi hindi mo the price ceiling kasi pwede kang magganyan if you actually know the supply. If you actually pwede siya mag-work kasi ganito, Joey, na okay, I actually know the supply and I know the demand and I will find the spot wherein the supply needs and demand and then that's the price, di ba? Ipa-plot mo lang naman yan, di ba? This is now the sweet spot, no? Okay, this is something that reasonable profit, ganyan. So dito ko ilalagay yung pricing. But that assumes that you know the supply. Ang alam mo lang kasi hindi the supply is the through legal means. Kaya yun nga, kaya nga yung sinasabi ko kanina rin, na yung 41 at saka 45, parang ma-incentivize pa yung mga kasi naglagay ka na ng although nakapeg naman yun dun sa previous presyo ng bigas prior dun sa increase. Pero, yung mga hoarder na let's say, syempre hinord na nila yung hinord nila yung, iniintay nga nilang magtaas eh. Kung nabili nila yung bigas nila at the time na sobrang mas mura pa siya, kasi parang last year bumaba yung presyo ng bigas eh. Parang may mga may parang umabot yata ng mga 30 plus yan or nagmura yan eh last year. Paano kung nabili nila yung bigas nila at a cheaper cost, tas nag-price ceiling ka? So ngayon, pag nilabas nila yung supply nila at binenta nila at 45, actually, kumita na sila, na-incentivize na sila doon sa price ceiling, bayani pa sila. Kasi nilabas nila yung supply nila. Diba? Ayun. So ano siya, ayun na nga, na hindi mo alam yung hindi mo talaga alam yung supply ng bigas. Because yung smugglers nga, hindi mo alam kung ilan yung kanila. Kasama yan sa
supply eh. Mm. Hindi naman ilalabas ng smuggler yung bigas ng palugi, no? Kasi nga talagang vulgar capitalist talaga itong mga smuggler, no? Wala silang pakialam sa'yo, no? Wala silang pakialam kahit magutom ka, no? Ilalabas namin to kaya nga sila nag-smuggling eh. They're not responsible. They don't care about social responsibility. Correct. Oo. Correct. Ayun. Anyway, yun lang. Ayun na girl, kailangan ko ng Diyos ko, dahil kanina pa ako visit bago at nagbabas. muna yun, ang tawag dito, very, very quick before tayo matulog. Yung yung part na ng NTF LCAC, yung CBCP. Well, it's funny. Diyos ko naman, ikaw girl, no? Meron kang boyfriend dating ano tong boyfriend mo dati? Yeah. Oh, I'm pretty sure nakwento na rin niya sa'yo kung anong relationship ng CBCP sa CPP and PA, no? Oo. So, sabi nila, hindi naman daw lahat ng pare ay NPA or NDF or ano. So, oh yeah, pwede naman, pero wag na, ako for me, this is like, EDSA alliance. It's alliance under a Marcos administration. Can you imagine the Dilaw and the CBCP under a Marcos administration? Bongga! So, well, ako uneasy talaga ako. As in yung parang, kahit pa sabihin ninyo na hindi, meron namang mga unang-una, sino ang nagko-call ng shot sa CBCP? Sino ang nagko-call ng shot sa CBCP? So, yun ang importante. Mapagkakatiwalaan nyo yung mga nagko-call ng shot sa CBCP na maging part sila ng NTF-ELCAC. O sabihin na natin na hindi naman lahat ng pare ay NPA or ganun. But we know for a fact that many of them are. So, I mean, can you assure us na kung sino yung makakasama ninyo sa NTF-ELCAC is someone na hindi i-divulge yung mga plano or whatsoever in order to wala lang. Parang tingin ko kasi parang So bakit sila naging part ng government? There is a separation of church and state. Ewan ko anong klaseng to. May paglilinaw yung CBCP, sabi hindi naman daw entire CBCP yung magiging part, parang may panel lang daw. Bakit sila kailangan? Why are they needed? That's the point. Why are you needed in a purely secular undertaking? If they are there for spiritual guidance ng mga NPA na nagbalik loob, ganyan, di fine, kunin yung services nila. Pero ba't hindi nila kailangan maging gumawa sila ng sarili nilang project. Gumawa sila ng sariling project na sa mga gustong magbalik loob, mag-offer kami ng spiritual emerald, no? Well, whatever. Whatever spiritual emerald. Sige na, girl. I have to... Okay. Tulog na rin tayo. And thank you very much for being part of tonight's live. Ayan. Sige. End live na rin ako. Thank you everyone sa pagpunta. Bye.